First, yung hallowed be thy name, we must know His name, respect, and worship that name. And keep that name holy. Naalala ko yung isang Hudyong lumapit sa akin para bumili ng lupa diyan sa may airport at the start of this ministry. Nang makita niya ang salitang ang pangalang El Shaddai sa aking lamisa, ang unang tanong niya sa akin, where did you get that name? Saan mo kinuha ang pangalang yan, El Shaddai? Ang sabi ko sa kanya, why? Bakit? Sabi niya, because that name is holy. Nobody uses that name in Israel or even mentions that name in Israel. We have to keep that name holy. We have to respect that name because two things will happen to a person who will disrespect that name or dishonor that name. Ang sino mang magsasalaula ng pangalang yan at gagamitin sa paggawa ng kabuktutan, susumpain at parurusahan ng Diyos. Subalit ang sino mang mag-ingat ng pangalang yan, ingatan niya sa kanyang puso at sa kanyang nguso, pagpapalain ng Diyos. Kailangan makilala natin ang pangalan. Basta hindi na pwede, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, hindi natin kilala kung sino ang ating Diyos. Iyon ang ibig sabihin ng Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Paano natin mapaparangalan ang pangalan kung hindi natin kilala? Kaya ang tinanong ni Moses sa Diyos nang siya'y tawagin at suguing iligtas sa pagkaalipin ang bayan ng Israel sa Ehipto, ang sabi ni Moses, sino po kayo? Sino po kayo? Ang sabi ng Panginoon, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. In other words, bagamat hindi nakikita ni Moses nagsasalita, nagpakilala siyang He is a personal God. Diyos ng inyong mga ninulong si Abraham, Isaac at Jacob. Hindi po natapos doon ang usapan. Ang sabi niya, paano kung tanungin nila ako, ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? So, inalam ni Moses ang pangalan. At sinabi naman kay Moses, ang anong sabi niya, the other word of Yahweh is I am. I am who am. Ako, si ako nga. Sabi niya. Sabi mo sa kanila na si ako ay nagpakita sa iyo. Nasusunod niyo ba? So, nakilala bago tumulak si Moses at ginawa ang kanyang misyon, kilala niya at kinilala niya hanggang sa pangalan ang kanyang Diyos. Amen ba? Tasan yung kamay. Dapat at nararapat lang na patuloy nating pasalamatan ang ating Diyos sapagkat hindi man natin hinanap at tinanong kung sino siya, ipinakilala niya ang kanyang pangalan sa atin. Amen. And this is actually the mystery and the power of this ministry. Not because Brother Mike is guwapo, but because ang Diyos ni Brother Mike ay buhay. May pangalan. Ano ang pangalan ng ating Diyos? Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang tawag sa Kanya, Yahweh El Shaddai. The God who is more than enough. Sa English, God Almighty. Sa Tagalog,
Diyos na makapangyarihan. Amen ba? So, ang ating Diyos Ama ay may pangalan at ang kanyang pangalan ay makapangyarihan. Kapag taglay natin at dala natin at iningatan natin ang kanyang pangalan, wala tayong pagkukulang sa anumang bagay. Amen? Because we have found the God who is more than enough. Ang Diyos na hindi nagkukulang. Ang Diyos na laang tumugon sa lahat ng ating pangangailangan. Amen ba? So those are the first two things we have to consider about prayer. We pray to the Father as an expression of our love for Him, respect and trust. Second is, we have to respect His name. Keep that name holy. Kaya pinagbawal ko po yung pangalang El Shaddai ilalagay sa mga t-shirt. Sapagkat kapag suot nyo na yan, maaring pumunta kayo sa sabungan. O kaya makita kayo dyan sa mga bar. Nasasalaula ang pangalan. Pinayagan ko po yan sa panyolito sapagkat ang panyolito ay nasa bulsa. Pag babae naman, nasa dibdib. Totoo hindi? Ang nanay ko, nakikita ko lagi ang kanyang panyolito nandun sa kanyang dibdib. Ang panyolito may pangalang El Shaddai at Salmo 91, kapag nilagay niyo sa inyong dibdib, lagi kayong ligtas. Ililigtas kayo ng Panginoon. Ang sabi ko sa Israel, sa Hudyong yun, kako anong ginagawa niyo sa pangalan niya, bakit hindi niyo pinakilala? Sabi niya sa Israel, walang nag-uusap tungkol sa pangalan niyan. Nilalagay namin yan sa isang kahoy, sa isang tambyulo, nilalagay nila doon sa mga hamba ng kanilang pintuan. Kako bakit? Saan man naroroon ang pangalan ng mga pintuan o bintana, walang demonyo makakapasok sa bahay na yan. Amen? That's why, minsan sinabi ko sa inyo, ilagay nyo sa inyong mga pintuan sa labas o hamba ng pintuan ang inyong mga panyolito o pangalang El Shaddai. Anong sabi sa akin ng isang Hudyo doon sa Israel, 1997, nandun ako. And by the way, we might have our second pilgrimage to Israel in 19 darating. Hindi ko pa alam. Sasama kayo? Nang makita ko doon, sa hotel sa pintuan ng hotel, yung aming tour guide na Hudyo, bago pumasok, may hinihipo siya doon, pagkatapos sumasaludo, ganun. Paglabas na naman niya, hipo niya doon, saludo, ganun. Hindi nagtanong na ako, pero alam ko na. Nagtanong ko to confirm, sabi ko, what is that piece of wood? Sabi, that is not an ordinary piece of wood. Inside that is the name of Shaddai. Sabi ko, what is Shaddai? Kunyari, hindi ko alam, sabi ko, what is Shaddai? Shaddai is the gatekeeper of Israel. Si Shaddai anya ang nagbabantay sa bansang Israel. Kaunti lang kami, pero hindi kami pwedeng sakupin ng daan-daang milyong kaaway. Amen? Sapagkat ang aming Diyos ang siyang nag-iingat sa amin. Kaya yung taong may pananampalatay sa Diyos, ganap na nagtitiwala sa Diyos, at kilala ang kanyang Diyos, panatag ang loob. Panatag ang loob. Ano ang sabi sa Salmo 91? Tiyak iingatan. Anumang salot, walang darating sa inyong basambahayan. Amen?
Ulit-ulitin niyo po ang Salmo 91. Iyan po ang kasunduan ng Diyos at ng taong kumikilala ng lubusan sa ating Diyos. As we go further in the Lord's Prayer, the third matter that we have to consider is we must then accept His kingship or lordship over us and do His will willingly and lovingly as if we are already in heaven.